Yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa. Ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makakapagmapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangma. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako din. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabinanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang habukutin ng mga Romano, at minsan na rin binato. Makahit at makatlong araw na nasang mawasak ang barkong sinasakyan, at minsan maghapot magdamag akong gulong ng butag sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasubong ako sa iba't ibang mga panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis ng hirap at pagod, malinit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang ilaw, ngunit wala man lang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nauulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko ang aking mga kahinahan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugon. Atin pong itutugon, matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kaibigan. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Tugon. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Tugon. Nagalak ang ating umasa sa Kanya, pagkat tinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y niligtas sa hirap at dusa. Tugon. Tayo po lahat para sa Panginoon. Ibukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Doon walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang iyong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madilim na ng buong katawan. Kaya kung ang liwanag niya na sa iyo, ikadilim mo pala. Napakadilim niyan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ituloy ka namin ng Panginoon.
Magandang hapon sa inyong lahat. Amen. Palakpakan natin siya sa tayo. Puri ng Diyos. Kasama tayo din yung hapon ito at ay magbigay-puri sa Panginoon. Napakaganda na pala na kasulatan natin ang sabi, where your treasure is, there your heart will be. Kung saan daw yung kayamanan, naroon ang iyong puso. Tingnan niyo, ano pong tinuturing yung mahalaga sa inyong buhay, yung nabibigyan yung atensyon at panahon. Nandun ang iyong puso. Alam po yung lola ko nung kami mga bata pa, there your heart will be. Kung ano mahalaga sa iyo, nandun ang iyong puso, yun ang gagawin mo. Katulad po ako'y namin sa Pilipinas, ang dami ko nagsasabi sa Father, ba't di ko pa pumunta doon sa Amerika? Po, mga magulang. Kahit ano pa yan, uunahin mo yan. Amen? Yan. Uunahin mo dahil mahalaga yan sa iyo. At napakaganda ng mensahe sa ating Ebanghelyo ngayon. Sabi ng Panginoon, pakipok kayo ng kayamanan sa langit. Ang mga tao ngayon, busy-busy sa pakipok ng kayamanan dito sa lupa. O hindi naman masama kayamanan dito sa lupa. Pero wag lang yung kayamanan sa lupa unahin. At pagpagin natin wag lang. Kundi yung kayamanan sa langit. Amen? Kasi yung kayamanan sa langit, hindi mo yung mananakaw. Hindi yan. Hindi yan mananakaw, hindi yan masusunog, hindi yan mawawala sa inyo. Pero yung kayamanan dito sa lupa, tingnan nyo. Marami kang pera sa bangko, kay naloko, mawawala yan. May bahay kayo maganda, nasunog, wala na rin yan. Pero yung kayamanan sa langit, hindi yan mawawala. Kaya na sinasabi ng Panginoon, maging kayo ng kayamanan sa langit. Yan. Paano talagin po ang kayamanan sa langit? Yan, yan. Kaya nag-friend meetings, dadala ng misa palagi mga kayamanan yan. Pagtulong sa kapong nangangailangan, nilalapit ang tulong, bibigyan nyo, mapayuhan, nangangailangan. Agad na sa video dito sa San Pablo, nakita ninyo ano? Pagkarami namin dinanas na hirap ni San Pablo, pero dahil puso niya nasa paglilingkod sa Diyos, kahit anong hirap, nandiyan ako masira sa barko, may magpalutang-lutang sa dagat, nandiyan siya yung binubugbog, nandiyan kinakawawa, pero nanatili siyang tapat sa Diyos. Kasi yun ang kanyang, nandun ang puso niya, ang puso niya ay nasa Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, kung ang puso natin nasa Diyos, unahin lagi natin ang Panginoon sa buhay natin kasi siya ang mahalaga sa ating buhay. Kaya po, ano? So, yun sana sikapin natin palagi, unahin natin lagi ang Diyos at tatilig natin sa ating salmo, agad na nasabi, patuwing ay tinutulungan sa lahat ng kagibitan. Yun naman ang ganti ng Diyos. Bukod sa kayamanan natin sa langit, dito sa lupa, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Ano? Amen? Tayo yung ibigyan ng Diyos, sabi nga, ng wastong takal, siksik, liglig, at mga pababiyaya ng Panginoon. Hindi papabayaan ng Diyos ang taong matubigyan. Kung tayo lang yung ipang kayamanan sa langit, yung gusto pagawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Lagi parang meron tayong kakampi sa lupang ito na tutulong sa atin at papatlubay sa gawain na hindi tayo papabayaan ng Diyos. Dahil ang Diyos, sabi lang dito sa ating salmo, ay matuwid tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Lagi na dyan ang Diyos para tayo alalayan, para tayo tulungan sa ating buwan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan. So, kung mayroon tayo uwi ng magandang mensahe, yan po lagi natin tandaan. Where your treasure is, there your heart will be. Lagi natin lagi ang ating kayamanan sa Diyos at sigurado lagi tayong mayaman sa kanyang biyaya at mga pagpapala dito sa lupa at higit sa lahat sa langit sa kanyang buhay. Amen? Amen. Sige po, tayo tatayo na para sa panalangin ng bayan. Hinahanap tayo ni Jesus na mag-impok ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ito natin ating mga puso sa kalangitan sa ating panalangin. Sa bawat panalangin sabihin natin, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ulitin natin. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa amin. Ang
politiko at lingkod ng pangmamamayan, naway magsimula ng mga programa at proyekto sa pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso at makalangit na kayamanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ito po natin lahat ng ating maulo at kahilingan ng ating mga puso. Sabihin natin sa Diyos, ating Yahweh Shaddai, ating mga panalangin, mga kahilingan at mga intensyon, ang mga hinahangad ng ating puso, sabihin natin sa Kanya. Ang naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas sa iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan.
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Nasa Diyos ang inyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha at pinangangasiwa sa San Sinuko. Sangat po sa iyo wastong lubos, siya pinagtusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-ilaw ay pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kay isa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang kupay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyo kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Tawag niya pinagtis ang pusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagating-hati niya iyon. Binigay sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Yun din naman ang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang nagatipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunin natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat ay kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin na kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mapupulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong 20. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Santo Papa, ni Gilbert ang aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, Ama, ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling magbubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. May isa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos,
San Jose ang kanyang esposo, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Tomas de Aquino na aming patron, si San Ezequiel Moreno na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magbigayan kayo at magpatiyan ng kapayapaan sa bawat isa. Lord.
walid na ipangikisa sa tanang narito nagkipagtibag ay magdulot naman ang pagkakais sa iyo sa bayanan sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Okay? Muli maraming salamat sa inyo. At yan siya dahil sa misa palakpakan mo natin siya. Salamat po sa inyo community dahil tumutulong kayo sa amin sa ating meeting in the gym pag-araw ng Sabado. Kayo din lahat, invited natin kumipano. Kasi po kahit hindi kayo kasama sa umakan, kami papat po kayo. Makatulong kayo sa ating mga healing. Siguro habang kami nag-healing mga pare, kayo naman po kayo nagdadasal. Ano? Kayo kami prayer warriors. Salamat sa inyo. Salamat kay Jonathan, at sa iba pa. Salamat sa inyo sa mga maawin tumutulong sa ating healing din sa G. Salamat din kay Sister 15, ating coordinator. Amen sa inyo. At siyempre sa Brother Felix na ating preacher ngayon. Kasama ni Brother Felix sa San Luis. Yan po ang Lodi doon. Lodi. Idol yan mo doon eh. Idol ko din yan eh. Lodi po yan. Ikating yan sa San Luis. Salamat Brother Felix. Sa inyong lahat po, tuloy-tuloy na tayo sa ating pagbibigay ng time sa ating yabat sa daya. At tanda natin, where your treasure is, there your heart will be. Ito rin yung mahalaga, nandun ang yung puso. Natin natin i-prioritize sa Diyos at natin natin naman sa mga pagbasa. Yung pangako niya, hindi tayo pababayaan sa ating buhay. Salamat din sa ating minister, Brother Rolly, at saka kay Christy. Sumayin niyo, Panginoon. At ang mga lahat ay laging pagpalain at tingnan ng mga pangyarihan at pagmamahalan ng Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pananamit sa humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat.
Dabilan niyo mabis sa lahat ng gusto mga kasama. Awit ng pagtitiwala, Psalm 91. Siyang nag-aaral ng pagpupok ng kalas-kaasan at nananili sa kanila ng makapagpatilan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag tahanan. Ikaw ang Diyos na dahil kong pinagkakaroon. Ika'y iligtas niya sa panganib sa umang nagila. At kahit anumang nagyat ng salot, hindi ka magdadalas. Lulukuhin niya ang sarili ng kanyang malalay na pakpa. Sa kanina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iinganan niya at ipagsasadala ang pagkakasya naman. Pagsakit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin nila ang pag-iusong pagsakit ng araw. Di ka ipamandala niya sa ayaw ng pagkadalas ng dilim. Di ka matatakot sa kasamahan ng araw kung dumating. Kahit na mahuwala sa iyong harapan sa sining araw. Sa iyong paligid ng hirap ng patay, maging sa pagpulibo. Di ka matatakot at nagihirap kung di ka maano. Ika'y nagmakasilip sa Panginoon hindi ka mulas. Iyong pagsasama ay hindi ka pinarusahan. Sapagkat si Yahweh, ang iyong ginawang pinagpapagsanggalang at ang hindi mong pag-ingat sa iyong kataas-taasan. Di mo maabuti na ika'y mapahamak at walang dahagan. Kahit anong uring mga pagpilitak sa ibahan, susubuin niya ang maraming anghel at susubaybay. Kahit saan dako ika'y magkaroon siyang iinakan. Sa kanilang palad ay natin para silang magkalaas. Nang di masaktan ang mga pahamon sa batong makalas. Kahit ang tapakan mo'y magalong aas na usip, di ka makakalaw sa mga sirene at iyong marurabis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas at tapat sa akin, at iingatan ko ang sino ang tawa ko'y iligtas. At sa'yo tumawag dahil handa ko na sa'yo magulad. Aking sasamahan, at kung may hilahin ay sasakdaloan. Aking iligtas sa mabawas kay pangatagalan. Sila ibigyan ko dagat ng marami ng habang buhay, at nakatitiyak na ang damang pinilay kahit sasan. Maaaring ipin ko ang langit at di wala ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga bala ng panatagin at away nito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salud. Ngunit kasandaling ng bayan ko na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at ilan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawanin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwagayan at kasaganaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Lagi pag-iulitin natin yung unahin natin ng Kristo. Amen. Yun daw yung pinakamahal na treasure sa atin. Sa totoo lang po, iniwan ko ang aming tahanan. Dispiras namin ngayon. Hindi tayo kayo lahat. Subalit ang sabi ko, ang karne ay nandun na. Pupunta ko na ako kay Yahweh Shaddai. Invite ko kayo lahat sa araw ng bukas.
we praise you, Jesus. We glorify your name, O God. We exalt you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, amang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayo po ang El Shaddai, ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na kadluhan ng lahat ng aming mga pangailangan, ang Diyos na siyang karapat-dapat parangalan, nakilangin, luwalhatiin, pasalamatan, itaas, higit sa lahat ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dakilang Diyos, walang bahid ng pag-aalinlangan sa aming mga puso. Kami nananalig at nananampalataya, kayo po'y nasa aming kalagitnaan. Yan ang iyong pangakong aming mapamahawakan, na kailan ba hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya dakilang Diyos sa hapong ito, sa iyong pong kabanal-manalang harapan, patuloy po namin inaamin lahat ng aming mga pagkukulang, lahat ng aming managagawang pagdamag sa iyong banal na kalooban, lahat ng aming mga kasalanan ay amin pong inihingi sa iyo ng kapatawaran, dadatpungan ang aming mga kailangan. Dakilang Diyos, maraming salamat sa hapong ito, sa gabing ito, Diyos, na minsan pang sinasabit ko, Panginoon, upang matipon sa lugar na ito, Lord, ang mga taong tinatawag mo, Diyos, sa ganitong pagkakataon. Dakilang Ama, ang lugar na ito ay tipanan sa iyo ng mga lingkod mong ito, Panginoon, ng mga kapatid mong ito, Diyos. Tipanan namin sa iyo, Lord God, at kami naniniwala, dakilang Diyos, sa tuwing kami tatawagin mo, titipunin, may dakilang bagay na inihahanda ka para sa amin. Kaya sa hapong ito, Diyos, dalangin ko sa mo, pagpalangin ko po, Diyos, bawat isang ito na tumugon sa iyong panawagan. Pagpalain mo ang buhay at maging ang kinabubuhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, sino mang naparito may karamdaman, dalangin ko po sa pangalan ni Jesus, makaranas ng kagalingan galing sa iyo. Pagpalain mo, dakilang ang masalangit, ang may pagsubok na pinagdaraanan. Hayaan mo po, Panginoon, na sa likod ng mga pagsubok na ito, makita ang iyong kalakhan, ang iyong kayang gawin ko, Diyos, ang iyong pag-iimala, Panginoon. Dakilang Diyos, nagtitiwala po kami, kapangyarihan mo'y hindi limitado sa loob ng lugar na ito, Panginoon. Sapagkat kaya mong mabutin, maging ang aming mga sambahayan, ang aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroon, O Lord, mga nagtatrabaho, kung saan saang lugar, ingatan niyo sila at pagpalaing lubusan. Dakilang Ama, sa gabi nito, ipahayag mo po ang iyong mga salita, at kami naniniwala, O Diyos, mabuting balitang aming pagninilayan ay tunay na makapangyarihan. Loobin ko po, Panginoon, sa kapangyarihan at bisa ng mga salita, buhay namin nagtitiwala sa iyo'y ganap na mapagpala. Paspasan ng kalinganing dilagtabi ng lingkod, may pahayag ng malaya, payak at pabisa, mensaheng sadyang inyong iniyanta. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng ito'y aming samot na namin, karangal ay tanging sa iyo lamang, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Hallelujah.
sa pag-asa narito sa pila, nakahanda tulungan ka. Gawain ang anin ng tao. Sabi ko'y, pumalakpak po yung parang marami. Yung parang marami ay talagang nilakasa. Ay parang marami. Kayo madami talaga. Kaya bigyan nyo yung madaming talaga. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, tayo babasa ng salita ng mabuting balita ng Panginoon na ating pagsasaluhan sa gabing ito. Mga kapatid, Gospel of Luke, chapter 9, verses, ako'y magsisimula sa verse 10. Verse 10 to 17. Okay, pakingganin mo ha, Lucas 9, 9, 10 hanggang 17. Pakinggan yung mabuti, mga kapatid. Pagbabalik ng mga apostol, sinabi nila kay Jesus ang lahat ng ginawa nila. At sila'y pumunta sa isang bayang tinatawag na Bethsaida. Walang isinama si Jesus, kundi sila. Nang malaman ito ng mga tao, sila'y sumunod. Malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Nagsalita siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga tao ito. May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, paubuin ninyo sila ng pulutong na tig-50. Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus
ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingalak sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Okay, palakpakan natin ang Diyos. Ang mabuting at mabuting sa balita. Amen. Amen. Pumunta na ito at tutumangan. Talino, pag-ibig, malaya, purihin ang Panginoon lahat. Amen. So, mga kapatid, ang hapong ito'y biyaya ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sister, brother, samahan mo ako makinig. Tayo'y maupo na. Yan. Makikinig na mabuti. Alam niyo ba mahirap na makikinig? Mga kapatid. Makinig kayo mga kapatid. Napakahalaga ng pagtitipon sa ngalan ng Panginoon. Amen? Brothers and sisters, nakakatuwa naman kayo. Marami kayo dito. Amen? Meron nag-open ng gawain ng Panginoon. Pinost sa Facebook. No? Sabi sa akin ng lingkod na nagkaroon. Richard, brother, punong-puno ang tsapay na opinela. Punong-puno, kanila tsapay na hanggang kalsada. Hanggang kalsada, punong-puno. Ay, di ako sabi ko siya, sige, ako pupunta sa sunod. Agawain, inopen nila. Pagpunta ka pa nung hindi mapupuno, ay sa 10 ang tao'y puno na tsapay. Aliit! Pag nagpipisa, di mo lang nasa loob na ng pari. Narinig, maliit. Kaya pala ako. Amen? Ang mga kapatid, tingin ba nyo yung maliit na sa inyong lugar na ito? Maliit ako. Maliit pa? Maliit na? Maliit na sa inyo? Ay kita ni Lord dyan. Dadalik kayo sa malaki. Amen? Dadalik kayo ni Lord sa malaki. Amen? Dahil kita ng Panginoon, pakita nyo lang yung katapatan sa Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Kapag kayo mabuti ha, mga kapatid, tayo po ay nasa 11 linggo sa karaniwang panahon. Sa linggo, 11th Sunday, 11th week ng ordinary season. Ordinary time. Mga ba ito? Ito hanggang November. O nagkakamali November 23. Na walang nagkakamali. Yung Christ the King. Ang kimahaba yan. At itong ganitong ordinary season, ito po ay ang tawag niya, parang yung paghuhubog sa atin. Amen? Lalo yung lahat ay patungkol sa paglago natin. Mga aral na pumupurma sa ating pagkatao. Amen? Sa ating pagka-Kristiyano. Sapagkat pagkatapos ng ordinary season, papasok ang Advent. Yun ay ang focus ay sa paghahanda. Nakapokus kay Kristo. Amen? Paghahanda sa kanyang pagdating. Kaya yung Easter season naman, paghahanda naman sa kanyang muling